Dear Papa Van, mapagpalang araw po sa iyo at sa lahat ng mga nakatutok ngayon sa inyong programa. Madalas ko pong napapakinggan ang mga kwento nyo sa YouTube channel ng Barangay LS 893. Busy po kasi ako sa trabaho kaya ang live airing ninyo. Bago ko po ibahagi ang kwento ko, hayaan niyo po munang ipakilala ko ang sarili ko. Ako po si Nieves. 42 years old na po ngayon. Nang mangyari po ang kwentong ibabahagi ko, 35 years old pa lang ako noon at isang single mother. 10 years old na po ang anak ko nung time na yon. Mula nang pinagbuntis ko siya hanggang sa makapanganak ay tinaguyod ko siya ng mag-isa. Minalas po kasi ako sa naging partner ko noon. Aaminin ko na may pagkakamali rin naman ako dahil naging bunga siya ng isang gabi na hindi na dapat nangyari sa amin ng katrabaho ko. Pero hindi ko pinagsisihan na naging anak ko siya. Hindi naging madali para sa akin ang pagiging single mother. Lalo na't ako rin ang breadwinner sa pamilya namin. Single mother din kasi ang nanay ko nung ako pa lang ang anak niya. Sanggol pa lang ako nang mamatay sa tuberculosis ang tatay ko. Ginapang ni nanay ang pag-aaral ko hanggang sa makatapos ako ng college. Pero bago pa man ako makagraduate ay nagkaroon na siya ng panibagong kinakasama. Si Tito Bong. Akala ko naman noon ay makakatulong siya sa amin pero ilang taon na siyang walang trabaho at nagawa pang buntisin si nanay kaya naman nagkaroon pa ako ng 2 kapatid. Sila yung pinag-aaral ko noon. Laking pasasalamat ko na lang dahil nung magkatrabaho ako ay mabilis lang din akong na-promote. Pero sa laki ng konsumo namin sa isang buwan, kinukulang pa rin ang sweldo ko. Nangungupahan lang kasi kami. Ipinagpaubaya ko kay nanay ang pag-aalaga sa anak ko para makapagtrabaho at makapag-online selling pa ako. Nakakaraos naman kami pero minsan kahit naibigay ko na ang lahat ay parang hindi pa rin yun sapat kay Nanay Papa Van. O Nieves, baka naman may naitatabi ka pa dyan. Bigyan mo muna ako kahit 1.5 lang. Saan nyo naman ho gagamitin? Bayad na ho lahat ng bills natin O bakit? Hindi na ba ako pwedeng humingi sa'yo ng pera para sa sarili ko? Baka hindi mo alam kung gaano kahirap mag-alaga dyan sa anak mo. Masyadong maselan. Kala mo anak mayaman kung umasta. Huwag nyo naman hong pagsalitaan ng ganyan yung anak ko. Inaan mo nga yung boses mo. Baka magising yung tito mo. Baka magising? Pagkaalis ko kaninang umaga nakahiga na siya dyan sa sopa. Tapos ngayon tulog pa rin? Pagod na pagod lang? Ayusin mo nga yung pananalita mo. Asawa ko yung sinasabihan mo ng ganyan. Asawa? Hindi nga kayo pinakasalan eh. Kung sa bagay, ano nga ba naman yung gagamitin niya sa kasal? Wala naman siyang pera. Wala ring trabaho. Paalam mo… Tumigil ka na! Makapagsalita ka dyan? Sa laki ng utang na loob mo sa akin, wala ka pang karapatan na pagsalitaan ako ng ganyan. Kahit ang tito mo. Makapagsalita nga rin ho kayo sa anak ko. Ganun na lang eh. Di ngayon alam niyo na ho yung pakiramdam. Alam niyo naman kasing bata, hindi niyo na lang pagpasensyahan. Bata? Marunong na mag-isip yun. Ginusto niya lang mag-inarte. Palibasa alam niyang ikaw yung nagpapalamon sa aming lahat dito. Nay, tigilan niyo na nga ho yan, please lang. Tsaka wala ho akong maibibigay sa inyo. Sa susunod na linggo pa ho yung sweldo ko. Anong wala kumikita ka naman sa pag-online selling mo? Nay, naibigay ko na rin po yun sa inyo. Ipinambahid na natin ng renta at pinang-grocery. Kaya wala na ho ako na itatabi dito. Sus! Hindi mo na lang sabihin na ayaw mo lang talaga. Pag sa akin na sarili mong ina, bigat-bigat sa loob mo na magbigay. Pero pag sa ibang tao, ang bilis mo mag-abot. Nay, kailan naman ho ba ako nagbigay sa ibang tao? Ha!
Magmamaang-maangan ka pa. Kala mo siguro hindi ko alam, no? Ano ho ba pinagsasasabi ninyo? Di ba? Mahal! Ano na naman ba yung pinagtatalunan nyo ng anak mo? Ang sarap ng tulog ko tapos ang lakas-lakas ng boses nyo. Respeto naman sa nagpapahinga. Buti pa kayo, puro pahinga. Nieves, ano ba? Oh, ipagtatanggol niyo naman yung batugan yung kinakasama. Bakit kaya hindi kayo sa kanya manghingi? Alam mo namang wala pa siyang trabaho, di ba? Eh paano nga ho magkakaroon hindi naman po naghahanap? Sige nga ho, kikita ba siya sa maghapong paghilata niya? Grabe, kulang na nga lang magkaugat siyang likod niya sa kakahiga eh. Grabe ka kung makapagsalita. Porket ikaw lang yung may trabaho rito? Baka nakakalimutan mo. Kung wala kami rito, walang mag-aasikaso sa anak mo. Talagang isusumbat niyo sa akin yan? Eh kung tutuusin nga, pwede naman akong kumuha na lang na mag-aalaga sa anak ko eh. Hindi pa mabunganga at mapanumbat katulad ninyo. Itsipwera mo na lang kami basta? Ganun ba? Masyado ka naman makasarili, Nieves. Sige! Gawin mo yon para patunayan na hindi ka talaga marunong tumanaw ng utang na loob. Kung alam ko lang sana na magiging ganyang kagaspang niyang ugali mo, hindi na sana kita pinagtapos ng kolehiyo. Ang hirap naman ho magkaroon ng utang na loob sa inyo, Nay. Kung pwede lang nga ho ibalik yung panahon na yon, mas gugustuhin ko pa siguro na maging working student para masuportahan ko yung pag-aaral ko. Hindi sana ako naliligo sa panunumbat niyo araw-araw. Nakakasawa na, Nay. At hindi lang nakakasawa, ha? Nakakapagod din po. Papa Van, para akong nauupos na kandila pagkatapos ng sagutan namin ng nanay ko. Hindi ko nga alam kung bakit hindi pa ako nasanay sa ganung eksena gayong halos araw-araw naman yun nangyayari. Totoo naman na siya yung mag-isang nagtaguyod ng pag-aaral ko. Pero mula naman noong magkatrabaho na ako ay hindi ko naman siya nakalimutan. Kahit nga hindi ko na responsibilidad na pag-aralin yung mga kapatid ko sa inay, ginawa ko pa rin para ipakita sa kanya na marunong akong tumanaw ng utang na loob. Pero kahit anong gawin ko, parang hindi pa rin talaga sapat sa kanya. Habang nagtatalo kami ng nanay ko, medyo kinabahan ako dahil nabanggit niya ang tungkol sa pagbibigay ko sa ibang tao. Hindi ako sigurado pero mukhang may alam na siya tungkol sa boyfriend ko na hindi ko pa naipakilala sa kanila. Siya si Rafi. Bago naming staff sa opisina. 25 years old na siya at tulad ko ay breadwinner din ng pamilya. Kahit kapapasok pa lang niya ay naging malapit na agad kami sa isa't isa. Hindi ko alam pero magaan talaga ang loob ko sa kanya. Isa pa, naantig ang puso ko sa kwento ng buhay niya kaya naman ganun na lang ako kadaling nagtiwala. Kahit magkaibigan pa lang kami ay madalas na akong nagbibigay sa kanya ng kung ano-anong regalo. Noong nanligaw siya sa akin ay hindi ko na yon pinatagal pa at sinagot ko na siya. Pero kahit seryoso ako sa kanya, ayoko pa siyang ipakilala kay nanay dahil alam ko nahuhusgahan lang ako ng nanay ko. Para makapagbigay pa ng pera kay nanay ay naghanap pa ako ng ibang racket. Dinagdagan ko na rin yung mga ibinenta ko online para malaki ang kikitain ko noon. Nagpahulugan ako ng gadgets at branded na sapatos sa mga kasamahan ko sa trabaho kaya nadagdagan na yung kinikita ko. Ayos na nga sana ang lahat, Papa Van. Pero nagkaroon na naman ako ng problema. Oh, may bisita pala tayo. Hindi ko man lang nagsabi. Kumain ka na ba, iho? Hindi pa po. Naku, tamang-tama. Kaluluto ko lang ng ulam. Maupo na kayo ni Nieves. Ipaghahanda ko kayo ng pagkain. Pero teka, ano nga palang pangalan mo? Rafi po.
Nay, boyfriend ko na po si Rafi. Boyfriend? Naku, inaasahan ko na yan. Dito na ho siya titira. Eh di mas maganda. Sa pag-aasawa rin naman ang punta nyo, di ba? Pansamantala lang po siya rito, Nay. Aalis din siya pag nakahanap na po siya ng trabaho at nakapagsimula na. Ano ka mo? Wala siyang trabaho? Wala pa po sa ngayon pero marami na po akong pinagpasahan ng resume. Huwag rin po kayo mag-alala. Hindi naman po ako magtatagal dito. Tsaka hindi rin po ako magiging pabigat. Kala ko pa naman may trabaho. Makaporma, kala mo mapera. Wala rin naman pala. Nay, wag naman ho kayong ganyan kay Rafi. Anong wag ganyan ang dami-dami na nga natin dito sa bahay tapos magdadagdag ka pa ng isa. Puti sana kung may trabaho para makapag-ambag naman ng kahit kaunti. Ano ho bang problema doon? Ako naman ho yung gumagastos dito, di ba? Ako rin naman nagbabayad ng renta. Tigilan mo nga ako sa kakakwenta mo. O saan mo patutulugin yung lalaking yan? Huwag mo sabihin magsisisiksik pa siya sa... Doon ho siya matutulog sa kwarto ko. Ano? Magsasama kayo sa isang kwarto? Naku, Nieves ha? Pag ikaw nabuntis na naman, hindi ko naaalagaan pa yung magiging anak mo. Hindi ho ako mabubuntis kung yan ang inaalala ninyo. Nagpipills po ako. Dapat lang. Para hindi na madagdagan ng isa pang maarte dito sa bahay. Talaga, Nay? Sisimulan nyo na naman yan? Teka, sandali. Huwag na po kayong mag-away. Hayaan niyo po, Nay. Kapag nagkatrabaho po ako, aalis din po talaga ako agad. Pero habang dito po ako nakatira, tutulong po muna ako sa lahat ng mga gawaing bahay. Pwede niyo naman po akong utusan. Babe, hindi mo naman kailangan... Hayaan mo na akong gawin to. Okay? Ay, sige na, sige na. Ipasok mo na lang yung mga gamit mo dun sa kwarto ko. Maligo ka na rin kung gusto mo. Mag-uusap lang muna kami ni Nanay. Sige, babe. Salamat ah. Nay, pasok na po muna ako sa kwarto. Sige. Taga saan ba yung boyfriend mo na yon? Tsaka mukhang bata pa. Sigurado ka bang mahal ka talaga nun? Labas na ho kayo sa relasyon namin, Nay. Kung issue sa inyo na mas bata siya sa akin, bakit ho si Tito Bong? Mas bata naman siya sa inyo, di ba? Alam ko. Pero gusto lang kitang balaan. Hindi ko gusto yung lalaking yun. Gandang lalaki pero wala namang trabaho. Katrabaho ko siya sa opisina, Nay. Nagkaroon lang ng konting problema kaya siya umalis. Problema? Bakit? Ano bang ginawa niya? Ipinagtanggol ho niya ako dun sa isang katrabaho namin na nambastos sa akin. Ang kaso, siya yung lumabas na masama. Pero kaysa naman lumala pa yung sitwasyon, nag-resign na lang siya. Ay, hindi ko siya pwedeng pabayaan na lang. Lalo na't ako naman yung dahilan kaya siya umalis dun. Ay, naku, bahala ka nga. Basta yung suporta mo sa amin, ha? Hindi dapat magkulang yon. Opo, Nay. Papa Van, may isang office mate kasi kami na sinadyang hawakan ng puwet ko at sakto pa na nakita yun ni Rafi kaya nagkagulo sila noon. Pero dahil mas napuruhan yung nambastos sa akin at baguhan lang si Rafi, siya ang lumabas na masama sa nangyari. Hindi naman siya pinatanggal sa kumpanya pero siya na mismo ang kusang umalis. Kahit inis na inis ako sa nangyari at gusto ko na rin mag-resign na hindi ko magawa dahil promoted na ako. Nilunok ko na lang ang pride ko para sa pamilya ko na umaasa sa akin. Ang problema, dahil nga breadwinner ng pamilya si Rafi ay hindi siya pwedeng magtagal na walang trabaho. Inilihim niya sa pamilya niya yung nangyari. Ang totoo, ako na nga mismo ang nag-alok sa kanya na sa bahay na lang tumira para hindi na niya kailangan pang magbayad ng renta. At hindi na niya tinanggihan yon. Dahil wala pa nga siyang trabaho, nangungutang muna siya sa akin ng ipinapadala niya noon sa nanay niya.
Nangako naman siyang babayaran niya yon kapag nagkaroon na siya ng trabaho. Nakakatawa mang pakinggan pero dahil sa pagmamahal ko sa kanya, sinagot ko lahat ng gastusin niya sa paghahanap ng trabaho. Ang kapalit naman noon ay ang pag-aasikaso niya sa akin. Yung anak ko naman, bira ko nang makatabi sa pagtulog dahil doon ko na ito pinatatabi kina nanay. Masaya pa rin ako noon kahit na mahirap at nakakapagod dahil 2 pamilya na ang binubuhay ko. Tanggap ng anak ko si Rafi. Kaya wala na akong plano noon na hiwalayan pa siya. Pero nang malaman ng nanay ko ang tungkol sa ginagawa kong pagsustento sa pamilya ng boyfriend ko ay muli na naman namin yung pinag-awayan, Papa Van. Kakaibang saya ang naramdaman ko sa relasyon namin ni Rafi. Aaminin ko, magaling siya sa kama. May pagka-wild din siya at nagustuhan ko naman yun. Parang siya po kasi yung nagbigay ng mga bagong karanasan sa buhay ko. Pakiramdam ko noon ay napaka-espesyal ko sa kanya. Pero hindi ko rin naman maitatanggi na medyo alangan din kaming tingnan. Unang-una na nga ay dahil sa malaking agwat ng edad namin. 10 taon din kasi yon. Sa kabila ng agwat ng edad naming dalawa, masaya pa rin ako na si Rafi ang naging boyfriend ko. At sa sobrang pagmamahal ko sa kanya, aaminin ko na nabulagan ako noon. Lumipas ang 1 hanggang 3 buwan na wala pa ring trabaho si Rafi. Bukod pa ron, sinasabi na rin ng nanay ko na masyado na siyang nagiging tamad sa bahay. Hindi raw kagaya nung unang linggo pa lang niya doon na siya mismo ang nagkukusang maghugas ng kinainan, naglilinis ng banyo at kung ano-ano pang gawain. At napansin ko rin naman po yung katamaran niya dahil madalas ko siyang naabutang nakahilata sa sofa habang kumakain ng chichirya na kalat-kalat na sa sahig pero parang wala siyang pakiramdam. Wala siyang pakialam kahit makalat sa paligid niya. Pati mga marurumi niyang damit, kung saan-saan ko na lang din noon pinupulot. Umabot na nga po yung sitwasyon namin na hindi lang yung katamaran ni Rafi ang naging issue sa amin. Kung ano-ano rin kasi yung pinapabili niya sa akin noon. Damit, sapatos at humihingi pa ng extra money na hindi ko naman alam kung saan niya ginagamit. Lahat ng yon, dinadaan niya sa lambing. Kung ano-anong pinapangako niya sa akin na pinaniwalaan ko naman. Sa madaling salita, naging sugar mommy niya ako at nagpauto naman ako sa kanya. Hanggang sa umabot na nga kami sa isang sitwasyon, Papa Van, na hindi ko na napigilan ang sarili ko na punahin siya sa mga ginagawa niya. Napagod na rin kasi ako noon. Oh babe, mukhang pagod ka. Oo, pagod na pagod. Hindi naman kasi ako naglalaro sa opisina, no? Mag-chill ka rin kasi minsan. Kung gusto mo, labas tayo. Magpalamig tayo sa mall. Tapos ano, gastos na naman. Ganun talaga kapag lumalabas. Imposible namang hindi ka gagastos dun. Paano tayo kakain, di ba? Tsaka syempre, pag may nagustuhan akong bilhin, Puro dapat… ganyan ka na lang ba? Anong puro ganyan? Ay wait lang, chill ka lang muna dyan. Tapusin ko lang to, baka matalo ako eh. Uunahin mo pa talaga yung mobile game na yan? Akin na nga yung cellphone mo? Uy, ano ka ba? Bastos mo ah! Ikaw pa may ganang magtaas ng boses. Wala ka nang ginawa kundi mag-cellphone at humilata maghapon. Ano bang gusto mong gawin ko? Maglinis ng bahay buong maghapon? Di sana pala nag-apply na lang akong kasambahay dito. Mahirap ba na maghugas ng kinainan at magligpit man lang ng mga ginamit mo?
Masyado ka namang tamad eh. Pati hinubad mong damit kung saan ko pinupulot. Sariling gamit mo na lang, hindi mo pa maayos. Eh di wag mong ayusin. Yan kasi hirap sa inyong mga nanay na eh. Masyado kayong bungangera. Konting mali para kayong manok na putak ng putak. Nakakarindi. Kung ayaw mo nang naririndi ka sa akin, edi maghanap ka ng trabaho. Rafi naman, 3 buwan ka na nakatenga dito sa bahay. Nag-a-apply naman ako, di ba? Pero ano magagawa ko hindi pa ako tinatawagan. Huwag ka nga sinungaling. 2 months ago ka pa huling nag-apply. O sige, ipagpalagay nga natin na 2 months ago pa ako nag-apply. Pero nangako ka sa akin na tutulungan mo ako, di ba? O bakit ngayon nagrereklamo ka na? Ang usapan natin, tutulungan kita habang wala ka pang trabaho. Pero hindi naman ibig sabihin nun, kakarguhin na kita habang buhay. Hindi mo ba nakikita kung gaano ako nahihirapan? Nag-overtime pa ako sa trabaho. Tapos pag uwi ko dito, aasikasuhin ko pa yung online shop ko. Nakakapagod na nga, dumadagdag pa yung paglilinis ko sa mga kalat mo. O anong gusto mong tumbukin? Nawala akong silbi rito. Napabigat lang ako, palamunin, ganon. Wala akong sinabing ganyan ha. Ang gusto ko lang, tulungan mo naman ako. Hindi biro yung ginagawa kong pagtatrabaho para sa pamilya ko at sa pamilya mo. 3 buwan ko na silang pinadadalan tapos humihingi ka pa sa akin ng pera. Babayaran ko naman lahat ng yun pag may trabaho na ako eh. Di ka lang makapaghintay. Eh hanggang kailan mo nga ako paghihintayin? Kumilos ka naman kasi. Hindi naman pwedeng sex na lang yung ambag mo sa relasyong to. Hoy, nakakainsulto ka na ha. Talagang may insulto ka kasi totoo yung sinasabi ko. Makapagsalita ka parang hindi ka masaya tuwing pinaliligaya kita. Halos mawala ka nga sa sarili mo kapag… Hindi mo na kailangan sabihin yan. O bakit? Totoo naman ah. Baka nga kung di kita pinatulan wala nang ibang lalaki magkakamali sa'yo eh. Ang kapal ng mukha mo. Sa totoo lang tayo dito. Bihira lang yung lalaki pumapatol sa single mom na kagaya mo. Oo, single mom ako. Pero ako yung bumuhay sa'yo nang nawalan ka ng trabaho. Kulang na nga lang, maging nanay mo na rin ako eh. Lahat ng hinihingi mo, binibigay ko. Hindi ko rin pinababayaan yung pamilya mo. Sige nga, saan ka makakahanap ng babaeng gagawa nun para sa'yo, ha? Hindi naman ako mawawala ng trabaho kundi dahil sa'yo eh. Kaya tigilan mo yung panunumbat mo sa akin. Tsaka huwag kang mag-alala. Bukas na bukas din, maghahanap ako ng trabaho. Ilista mo lahat ng mga pinadala mo sa pamilya ko. Yung renta dito, yung kuryente, pati yung tubig na ginamit ko, pati lahat ng mga kinain ko. Babayaran ko lahat yun sa'yo pag nagkapera ako para manahimik ka na. Hindi mo naman kailangan bayaran yung renta at pagkain eh. Hindi, babayaran ko lahat. Kahit ayaw mo. Ang hirap kasi magkautang na loob sa'yo. Nakakababa ng pagkatao. Papa Van, hindi ako agad nakasagot pagkatapos ng binitawang salita ni Rafi. Bigla akong nanghina ng mga sandaling yon. Parang gusto ko na lang nalamunin ako ng lupa dahil sa panunumbat na ginawa ko sa kanya. Alam ko na may karapatan naman akong manumbat dahil naging tamad na siya at masyado nang dumedepende sa akin. Pero hindi ko naisip na nainsulto ko na pala ang pagkatao niya. Pagkatapos ng sagutan namin ay sinuyo ko si Rafi. Humingi ako ng paumanhin sa mga nasabi ko. Mahirap tanggapin kaya pinipilit ko pa ang sarili ko noon na baka kamag-anak lang ni Rafi yung kasama niya nung nakita siya ni Tito Bong. Umasa ako na mali yung iniisip ko. At para masagot lahat ng tanong sa isipan ko, hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon. Noong araw ding yon, hinintay ko na makauwi si Rafi. At sa tagal kong naghintay, Papa Van, mas lalo lang lumalakas ang kutob ko na tama nga ang naiisip ko noon. Ginabi ka na naman ah. Ano ka ba? Nakakagulat ka naman, babe. Bakit mo kasi pinatay yung ilaw dito sa kwarto gising ka pa naman pala? Sagutin mo yung tanong ko, Rafi. Bakit ka ginabi? Saan ka nang galing? O anong klaseng tanong yan? Natural sa trabaho. Nag-overtime ako. Talaga? Overtime? Eh nakita ka nga ni Tito Bong kanina bago siya umuwi. Maaga kang nag-out sa trabaho. Hindi ka nag-overtime kaya huwag kang magsinungaling. Ay, ano na naman bang issue mo? Anong issue ko?
Yung babae mo! Anak ng toko naman, ang kulit mo. Wala nga akong babae. Paulit-ulit ka. Utang na loob, Rafi. Umamin ka na. May nakakita na nga sa'yo, tatanggi mo pa? PDA pa kayo, ha? Napakalandi mo talaga. Sige, mas mabuti pa ngang aminin ko na lang para matapos na to. Total, sawang-sawa na rin naman ako dyan sa pagbubunganga mo. Oh, may iba na akong girlfriend. Mas bata, mas maganda, mas masaya sa kama. O ano, okay ka na? Hayop ka? At talagang proud ka pang sabihin yan sa akin? Eto gusto mo, di ba? Ginusto mo to kaya binibigay ko sa'yo. Tsaka sa una ka lang naman masaya sa kama eh. Pero nung tumagal-tagal na parang naging nanay na kita. Kaya mas mabuti pang tapusin na lang natin to. Pwes, lumayas ka na rito! At wala kang dadali ni isa sa mga binili ko para sa'yo! Sira ulo ka ba? Binigay mo na yung mga yun eh, kaya wala nang bawian. Anong wala? May bawian, Rafi! Sa ginawa mong panloloko, wala kang makukuha na kahit na ano mula sa akin! Yan, di lumabas din yung tunay mong kulay. Tama lang na walang matira sa'yo kasi wala kang utang na loob! Utang na loob na naman? Lintik na utang na loob yan, di na natapos-tapos. Kung makikipaghiwalay ka sa akin, ibalik mo lahat ng ibinigay ko sa'yo. At yung utang mo, ibalik mo sa akin bukas na bukas din. Pati yung mga pinabili mo, hindi mo pwedeng dalhin sa pag-alis mo rito. Magbayad ka rin ng renta sa pagtira mo rito, ha? Buisit ka! Mas buwisit ka! Kung umarte ka dyan, kala mo dalaga ka nung naging tayo ah. Para sabihin ko sa'yo, patuyot ka na. Matanda ka na, wala nang magkakagusto sa'yo, tanga. Hubad! Ano? Ang sabi ko, hubad! Hubarin mo lahat ng suot mo kasi sa akin din galing ang mga yan! Tatanga-tanga ka ba? Ganyanan talaga? Ba't ipauhubad mo pa tong suot ko? Baka pwedeng bayaran ko na lang to. Lakas mo naman makagago eh. Huhubarin mo o ako pang gagawa nun para sa'yo? Hayop pa. Maghintay ka. Ibabalik ko sa'yo lahat ng binili mo. Huwag kang mag-alala. Pati brief ko, isaksak mo sa baga mo. O kaya isalpak mo dyan sa bibig mo, gawin mong busal nang manahimik ka na. Grabe ka. Kung alam ko lang na ganito mararanasan ko sa'yo, hindi na sana kita pinagtanggol nung binastos ka sa office. Sa ginagawa mo ngayon, pinatutunayan mo lang na kabastos-bastos ka naman pala talaga. Dapat lang pala sa'yo ka. Ikaw ang bastos! Nagsisisi ako na pinatira pa kita rito! Wala kang kwenta! Ikaw ang walang kwenta. Mas mabuti pa nga sana kung nirentahan mo na lang ako para maging boyfriend mo. Mas katanggap-tanggap pa yun. Pero yung tutulungan mo ako tapos babawiin mo rin lahat? Hindi pang tao yon. Hayop lang ang gumagawa nun. Kaya pag alis ko rito, ipatingin mo yung utak mo. Mukhang may sira na eh. Ang dami mo pang sinasabi! Umalis ka na rito! Bilisan mo! Papa Van, tama naman si Rafi sa sinabi niya na sana ay direntahan ko na lang siya para maging boyfriend ko. Mas mabuti pa nga sana kung ganun na lang yung nangyari para hindi na ako nag-invest pa ng feelings sa kanya. Dahil sa galit ko, nagawa kong magpakababa sa pagbawi ng mga gamit na binigay ko sa kanya. At para wala na ring gulo, naghanap ng mauutangan si Rafi para mabayaran lahat ng utang niya sa akin. Dahil hindi rin maayos ang relasyon ko noon sa pamilya ko, ay umalis na muna ako kasama ang anak ko. Nangupahan kami sa isang apartment na malapit lang sa trabaho ko. Kumuha na lang ako ng kasambahay na mag-aasikaso sa anak ko habang busy ako sa trabaho. Sa unang pagkakataon sa tanang buhay ko ay naging makasarili ako. Hindi ko pinansin ang panghihingi ni nanay ng pera. Hinayaan ko sila na gumawa ng paraan para makahanap ng pambayad ng renta. 3 buwan din akong napalayo noon sa pamilya ko. At sa panahong yun, dun ko napagtanto na nagkulang din naman ako at marami din akong nagawang pagkakamali. Sa ngayon ay nagkaayos na kami ni nanay at Tito Bong. Nakahanap na rin si Tito ng trabaho. Natanggap siya sa isang factory kaya kahit papano ay nakakapag-abot na kay nanay.
Hindi na nila ako inoobliga ngayon na magbigay sa kanila pero dahil mahal ko silang lahat ay hindi na ako naging maramot. Hindi na rin namin kailangang magbayad ng renta dahil nakapagpatayo na ako ng bahay para sa amin ng pamilya ko. Tungkol naman kay Rafi, hindi na kami nagkausap pa ulit pagkatapos niyang bayaran ang mga utang niya. Pero may nakapagsabi sa akin na nagseryoso na daw talaga siya sa bago niyang girlfriend. Ako naman, single pa rin hanggang ngayon. Pero masaya na po ako na ganito ang buhay ko kasama ang anak ko. Mas magaan, mas malaya, at mas mapayapa. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Maraming salamat sa iyo, Papa Van. Wala po kaming pinapalampas na kwento sa Barangay Love Stories dahil bukod sa magaganda ang mga kwento nyo, ay magagaling din po ang mga voice actor ninyo na nagbibigay buhay at kulay sa aming mga kwento. Maraming salamat din po sa Barangay LS na mananatiling #1 sa puso namin forever. God bless Barangay LS. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Nieves. Minsan lang sa mundo isinilang ang isa ako sa kabilang dako ay nilalang at kabiyak ng puso. Paglipas ng panahon, kasabay ng ikot ng mundo, landas ay nagtagpo. Pag-iibigan ay nabuo. Ligaya